guys, good morning! Ako po si Site One. Welcome back sa aking channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan katulad ko guys. Okay naman ako. Ngayon meron pa tayong konting konting minuto na makikipagkwentuhan ako sa inyo guys. At sa ngayon, ang nakahiligan ko na naman guys na panuorin. Mahilig kasi ako sa mga hula-hula. Kasi alam nyo ba guys, bago ako nakapag-abroad, ako ay hinulaan ng isang matanda sa Pilipinas. Ang sabi niya sa akin, ay nakalimutan ko lang kung anong year yun. Sabi niya sa akin, ang buwan na Agosto ay makakapag-abroad ka, sabi sa akin. Tapos tiningnan niya yung mga paa ko, yung mga kuko ko sa paa. Tiningnan niya. Sabi niya sa akin, maswerte daw ako. At ang mapapangasawa ko daw ay malayong malayo at hindi ko raw kababayan. At alam nyo guys, hindi ko alam kung nagkataon nga lang ba o hindi. Kasi nagkatotoo yung kanyang hula sa akin. At sabi niya sa akin, sa edad ko na 35 years old, ay magkakaroon ako ng mga bahay, sabi niya sa akin, nung matandang naghula sa akin. Kaya noon pa man ay na mahilig ako sa mga hula, mahilig ako sa mga pamahiin. Yan guys, mahilig ako dyan sa mga bagay na yan. Ngayon, yung hula nung matanda sa akin, nagkatotoo yun guys. Pag edad ko talaga ng 35 years old, nagkaroon talaga ako ng bahay sa probinsya namin, sa Bicol. Kasi taga Bicol ako. Nagkaroon talaga ako ng bahay. Yung ipinatayo kong bahay doon ay, bato. Kumbaga wala siyang yero. Talagang bato lahat. O buhos, kumbaga, buhos yung pinagawa ko. Kasi para kako pang matagalan. Kasi yung bahay namin noon at barong-barong lang, tuwing babagyo ay inililipad ng hangin. So ayun, sabi ko sa sarili ko, kapag ako sinuwerte, ang ipapagawa kong bahay ay bato. Kaya yun nga guys, nagpahula ako sa isang matanda. Actually siya yung nagsabi sa akin, sabi niya, Ining, sabi niya sa akin, hulaan kita. Tapos yun nga, ang sabi sa akin, yung kapalaran mo ay sa Agosto makakaalis ka. Ibata pa ako nun guys. Alam mo naman sa Pilipinas, ginagawa nila ng paraan kapag yung bata ka pa. Bata pa ako nung nag-abroad ako guys. Pero ginawa nila ng paraan para makaalis ako. So, ayun nga guys. Tapos, ayun, hinulaan ako, nagkatotoo. Lahat na hula niya guys, nagkatotoo. Kaya, ngayon, ang pagkukwentuhan natin, ay mayroon akong ipapanood sa inyo na hinuhulaan niya si Inday Sara, mayroon ditong nanghuhula na sa tarot. Nagbabasa siya ng tarot. So, panuorin po natin. Oo. Panuorin po natin. I-fast forward lang natin siya ng konti para hindi na masyadong mahaba. So, ayun guys. Pero medyo patalastas pa siya. Kaya, padaanin natin yung kanyang, yung ads para sa ganon ay kumita. Ayun. Ayan. Pero tangi ang asawa lang po niya. Ayan. Pakinggan na natin si Madam. Hello po. Magandang araw po. Masustansyang araw. Napakarami po ang kumakalampag sa amin ng mga comment. Humihiling na itarot daw po muli ang ating BP Sara sa ano ang nakikita ng tarot at kung ano ang maipapayo ng tarot. Ayan. Again and again, nakita nyo, binalasa ko po. Atin pong babasahan ang ating binibining Sara Duterte. Ayan po. Ang ating Vice Presidente. Pakita mo sa akin muli, baliktad man yan o ano pa man, basta ipakita mo lahat. Talagang binabaliktad ko po at talaga pong nirarambol ko para makita nyo na talagang ang tarot ay may buhay. Hindi natin siya pwedeng utusan. Ayan po. Diyan na pa beauty. Ayan.
Pakita mo sa akin ang katotohanan, Tarot. Ano nakikita mo kay BP Sara Duterte? Nakikita niyo po ito? Asawa po niya ito. Sa dami po ng lahat ng kanyang naririnig, ito yung mga naririnig, laban, pero tangi ang asawa lang po niya ang tatayo para patunayan ang mga aligasyon sa kanilang mag-asawa. Ito ba'y totoo o hindi? Ito po ang sabi ng tarot. Tagabasa po ako ng tarot, ha? Ang kanyang hawak ay katotohanan. Ang aligasyon sa kanila tungkol sa mga nangyayari ay patutunayan, at ito po ang masakit. Mapatutunayan po nila na ang kanilang hawak na mga dokumento ng asawa ng ating Vice Presidente ay walang nilabag sa batas. At ito ay ginagamit sa kanila. Ayan, nakita nyo? Isang lalaki na isang matinding politiko ang galit na galit sa kanila na gumawa ng lahat ng iskandalong ito. Bakit sinabi ng tarot na iskandalo? Nakikita nyo po? Iyan po ay anghel na may maraming mga tao na ginamit at nilampasan upang makagawa ng isang, nakita niyo po yan? Nakakross na isang lalagyan na parang box. Nakita niyo po yan. At ito ay dala ng anghel na pula. Pero ito po ay may mga nilabag na mga batas na yun po ang magpapatunay na itong lalaking ito, kung sino man ito po, tarot po ito, hindi, sabi ko nga sa inyo, interpreter lang ako. Isang lalaki na obsessed na pabagsak. Grabe ang hula, di ba? Di ba? Ang gulo-gulo talaga na sa atin. Oo. Kaya minsan naiisip ko na nagpapasalamat ako minsan kapag yung sobrang na sa Pilipinas. Pero mahal na mahal ko talaga yung bansa natin. Kaya uuwi rin ako doon sa ating bansa. Kaya nga ako nagsikap yung mga sinasahod ko dito. Ipinatayo ko ng bahay, bumili ako ng mga lupa muna. Tapos pinatayuan ko ng mga bahay hanggat sa naging paupahan na siya. Kaya ayun, medyo kumikita naman yung paupahan at mababait yung mga naupa. Kaya lang talagang nalulungkot ako dahil nga sa nangyayari sa bansa natin. Sana naman yung mga hula ni Madam ay magkatotoo. Yung bang masolve na yung mga lahat na mga kaguluhan ba. So ayun guys, kayo ba guys, naniniwala rin ba kayo sa mga parot-parot? Yung mga hula-hula, kasi ako hinulaan ako yung palad ko lang ang hinulaan. Madali lang akong magbigay ng pera, totoo yun. Oo, madali akong utangan dati yun. Pero ngayon hindi na ako mautangan kasi lahat na nangutang sa akin hindi sila nagbayad. Kung meron man siguro mga isa o dalawa ang nagbayad sa akin, pero karamihan sa kanila talaga, lalo yung mga malalaking halaga, hindi sila nagbayad sa akin. Kaya dalan-dala ako. Pero alam nyo guys, kung ano naman ang kapalit nung hindi nila pagbabayad, nakarma din sila. Dati silang may mga pera pero halos ngayon gumapang sila sa hirap. Kaya tama yung lahat na lang ipapasa Diyos na lang natin kapag meron nakakagawa sa atin ng hindi maganda. Yun ang magandang revenge sa kanila yung bang ipagpa sa Diyos na lang. Based sa mga experience ko guys,
Oo, yung mga nagsalbahe sa akin, ayun, nakarma na sila. Oo. Hindi ko pinanalangin na makarma sila, pero dahil ipinaabaya ko sila sa Panginoon, kaya yung Panginoon ang nag-judge, ang nagbigay sa kanila ng kaparusahan. So, ayun guys. Kayo guys, naniniwala rin ba kayo sa mga hula-hula? Kasi ako, naniniwala ako sa hula, naniniwala ako sa mga kasabihan, pero hindi ako naniniwala sa kasabihan na sabi ni Daddy Frankie, kapag may kalamansi daw yung harap ng bahay, malas daw yun. Ako hindi ako naniwala sa ganun. Naniniwala ako sa ano, pero hindi ako naniwalang may kalamansi at malas sa bahay at maasim daw. Kailangan daw mga matatamis ang dapat na ilagay sa bahay. So yan lang guys ang aking ma-share muna sa ngayon, at maraming salamat po sa inyong lahat, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin ay pakisuportahan niyo po ang channel ko, at pindot nyo po ang bell button at piliin nyo yung all para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. At maraming salamat po sa inyong lahat. Na ano ko lang itong parot kasi ewan ko ba, naalala ko lang yung hula sa akin nung aking ali. Yung matanda talaga, oo. Nagkatotoo talaga yun lahat guys. So anyway guys, maraming salamat po uli, at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Bye-bye na muna!